Magandang umaga po muli sa mga gilo kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po ay si Mang Atyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para maghatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi tinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas. Partikular sa usaping may Diyos ba o wala. Dahil dito, ito ay ating katungkulan na ibahagi ang mga pag-aaral na ito para makasiguro tayo ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga kabataan ay magkaroon ng balanseng kaalaman at makagawa ng sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Nang dinevelop ko ang aking pag-aaral tungkol sa orihinal, nagmula ang mga impormasyon, ideya o konsepto na binuo ng tao. Isa sa aking mga inimbestigan ay kung saan nagmula ang ideya na may Diyos. At dahil walang ibang mapagkukunan ng ebidensya tungkol sa Kanya, kung hindi ang Biblia, ito ang aking ginamit para patunayan kung may Diyos ba o wala. Dito, hinati ko ang aking pananaliksik sa 4 na bahagi, base sa 4 na personalidad ng reliyon, si Kristo, Biblia, simbahan at ang Diyos. Itong pananaliksik na ito ay ginabayan din ng mga kritikal na katanungan kagaya ng paano natin malalaman kung ang Biblia ay gawa ng Diyos o di kaya ng demonyo? Kung ang Diyos ay perpekto, may kamalian kaya sa Biblia? Saan ba galing si Kristo? Sino ba siya? Saan ba siya lumaki? Ano ba ang anyo niya? Ano-ano ba ang mga kauna-unahang simbahan noon na sumasamba sa Diyos ni Abraham? Paano ba nabuo ang konsepto ng Diyos? Sino nag-umpisa nito? Kaninong ideya ito? Kung ang mukha ng Diyos at ni Kristo ay hindi pa nakikita ni numan, kanino ang mga litrato sa altar na pinagdarasalan ng mga nananampalataya? Kung ang Diyos ay banal, mabuti, perpekto, matalino at makapangyarihan, bakit niya pa kailangang likhain ang demonyo at gumawa ng Biblia? Bukod sa mga katanungan na ito na naggabay sa akin para patunayan ang layunin natin ay matatagpuan sa episode number 2. Sa unang serye na binubuo ng halos mga 25 episode, ilinahad natin ang mga iba't ibang ebidensya na nagpapatunay kung bakit walang Diyos base sa ating pag-aaral kay Kristo, sa Biblia, sa simbahan at sa Diyos mismo. Ginamit natin ang 4 na elemento na ito para makakuha ng kahit isang mali mula sa kanila na pawang pinaniwalaan na mga banal, walang bahid na pagkakamali at gawa ng isang Diyos na alam ang lahat, makapangyarihan sa lahat, naroroon sa anumang dako at mabait sa lahat ng bagay. Dahil lang sa isang mali na ito sa Biblia, nagpapakita lang na ang Diyos ay hindi totoo at kathang isip lamang. Ang unang mga ebidensya na nakuha natin ay mula sa katauhan ni Jesucristo. Nakita natin na ang pangalan ni Jesucristo ay hindi isang pangalan, kundi isang titulo. Ang Jesus ay hindi first name at ang Kristo ay hindi last name. Ang titulo ay isang paglalarawan, adjective lamang at hindi pangalan, hindi noun. Hindi siya ang tinutukoy ng Mesaya sa lubang tipan. Hindi siya anak ng Diyos. Hindi siya puti o Amerikano kundi Arabo. Walang sino man ang nakakaalam tungkol sa anyo niya. Subalit sa altar ng mga naniwala, may litrato siya na kanilang pinagdarasalan at sinasamba. Pinakita din natin ang mga kabastusan niya sa kanyang mga magulang at ibang tao sa mga episodes natin. Ang kwento ng kanyang kapanganakan, ministeryo, kamatayan at pagkabuhay ay kasintulad din sa mga alamat mula sa iba't ibang sinaunang kultura tulad ni Horus sa mitolohiyang Ehipto at si Mithras sa Persian, na nagpapahiwatig na ang katauhan ni Kristo ay kinopya lamang mula sa mga paganong alamat. Ang pangalawang mga ebidensya ay galing naman sa mga kamalian sa Biblia. Napatunayan natin ang Biblia ay naglalaman ng maraming kamalian, kontradiksyon at mga walang kabuluhang mga kwentong hindi kapanipaniwala. Sinabi rin natin kung ang Diyos ay perpekto, ang mga pagkakamaling ito ay hindi dapat naroroon sa Biblia.
Kung ginabayan naman ito ng banal na espiritu, dapat ang Biblia ay isang sagrado na walang bahid at ng pagkakamali. Pinakita din natin ang mga panahon bago nalimbag ang New Testament at idinagdag ito sa Old Testament. Ang mga taong nagdagdag sa mga doktrina nito at ano ang mga dinagdag sa Biblia ay pinag-usapan natin. Dito pinapakita na hindi na banal ang Biblia dahil sa mga kadagdagan nito. Ang mga iba't ibang bersyon ng Biblia na may kanya-kanyang interpretasyon ay gayon din. At ang katanungan na kung makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi siya ang gumawa ng isang bersyon lamang ng Biblia na maintindihan ng mga tao sa buong mundo kahit iba-iba ang mga lingwahe nito? Ang mga kwento din sa Biblia ay may mga pagkakatulad mula sa ibang mga sinaunang kultura, tulad ng malaking baha, ang Genesis o paglikha, ang Tore ng Babel, kwento ni Moses, birhen na kapanganakan at muling pagkabuhay, ay nagpapahiwatig na kinopya lang ang mga ito sa mga paganong alamat din. Ang pangatlong mga ebidensya ay galing naman sa papel ng simbahan. Pinatunayan natin na ang mga simbahan noon at ngayon ay madalas na humuhubog ng kanilang sariling doktrina at ritual base sa mga desisyon ng kanilang leader. Ang pagkakaiba ng mga paniniwala noon hanggang ngayon ay kadalasan nangyayari bilang tugon sa mga pagbabago sa lipunan, politika at kultura na makikita bilang ebidensya ng impluwensya ng tao sa Biblia at hindi ng Diyos. Ang pagkakahati at reformasyon sa mga simbahan noon, tulad ng Katoliko na naghiwalay-hiwalay bilang Romano, Orthodox, Coptic, Syriac, and Greek Catholic churches, at ang Islam kagaya ng Sunni at Shia at ang Judaismo kagaya ng Conservative at Reform, ay nagpapatunay lamang na ang mga simbahan noon ay isang mga matibay na ebidensya at saksi kung bakit ang doktrina ng Diyos ay hindi banal, gawa lang ng tao, at ang mga tradisyon at ritual ng mga ito ay may mga pagkakatulad din mula sa ibang sinaunang paganong kultura. Ang huling ebidensya ay ang katangian ng Diyos. Bukod sa mga ebidensya na nasabi natin labang kay Jesus, sa Biblia at sa simbahan, maaari na natin masabi ngayon na ang Diyos ay isang ideya na kinopya din mula sa mga unang paganong kultura. Bukod sa mga ebidensya na ito, ang pagkakaroon ng kasamaan at pagdurusa sa mundo ay hindi tugma sa isang Diyos na mabait, alam ang lahat, makapangyarihan sa lahat at nasa lahat ng dako. Kung alam niya ang lahat, dapat alam niya ang lahat ng kasamaan at pagdurusa na mangyayari. Kung mabait siya, dapat alam niya na mali ang ginagawa niya. At kung makapangyarihan siya, dapat kaya niyang itigil ang mga ito. Pero makikita natin na patuloy pa rin ang kasamaan at pagdurusa ng tao sa mundo. Pero dahil may mga layang kalooban, sabi nga, mayroon tayong free will, ang tao, ang kasamaan at pagdurusa ay nilikha niya. Pero hindi ito totoo. Dahil ang free will ay hindi sapat na paliwanag dahil ang tao ay nagdurusa kung may sakit o dahil may natural na kalamidad. Ito ay hindi mga resulta ng free will. Bilang karagdagan, ang ideya o konsepto ng Diyos ay may mga pagkakatulad din mula sa iba't ibang mga sinaunang paganong kultura, tulad ni Zeus sa Greek, si Odin sa Norse, si Ra sa Egypt, sa Jupiter sa Roma, Indra sa Hindu, Anu sa Sumerian, Dagda sa Celtic, na nagpapatunay din na mitolohiyang pagano din ang pinagmulan ng konsepto ng Diyos. Mula sa mga ebidensya na ito, base sa mga ebidensya mula sa apat na importanteng elemento ng reliyon, si Jesus, ang Biblia, ang simbahan at ang Diyos mismo, ay nagpapatunay lang na walang Diyos. Napatunayan natin kung ang Diyos ay perpekto, dapat ang Biblia at ang kanyang mga nilikha ay wala ni kahit isang mali o depekto. Kung siya ay mabuti, dapat walang nagdudusa na tao sa mundo at hindi niya pinagpapatay ang bilyon-bilyon mga tao sa gol, matanda, hayop at halaman mula noon hanggang ngayon sa mundo. At kung makapangyarihan siya, dapat lahat ng kasamaan na ito ay hindi nangyari. Sa pangalawang yugto ng podcast na ito, pag-uusapan naman natin ang mga argumento at kontra-argumento
na pinag-isipan ng malalim ng mga matatalinong tao sa siyensya at pilosopiya noon at ngayon na magpapatunay kung may Diyos ba o wala. Kagaya ng kung walang Diyos, bakit ang galaw ng mundo at kalikasan ay perpekto? Kung walang Diyos, paano nilikha ang lahat? Kung walang Diyos, paano nagsimula ang lahat? Isasama ko na rin dito ang mga argumento na nidiskubre ko sa aking mga eksperimento na nagpapatunay na bakit walang Diyos at ang mga konsepto sa siyensya din at filosofiya. At sa ikatlong yugto naman ng podcast nito, ibabahagi ko sa inyo ang mga resulta ng aking mga personal na mga eksperimento na maghahayag kung bakit walang Diyos. Kung gusto niyo uli pakinggan ang mga ebidensya laban kay Kristo sa Biblia, sa Diyos at sa simbahan, puntahan niyo lang po ang mga iba't ibang episode na nakalista dito sa ating channel. Kagaya ng ang pangalang Jesucristo ay wala sa Biblia, nasa episode 10. Si Jesus ay hindi tunay na Mesaya, nasa episode 11. Ang kabastusan ni Jesus ay nasa episode 12. Ang tunay na anyo ni Kristo ay nasa episode 13. Ang mga kasamaan ng Diyos ay nasa episode 14. Ang Diyos ba ay babae o lalaki? Nasa episode 16. Bakit ang tao ay walang kaluluwa? Nasa episode 18. Bakit walang langit? Nasa episode 19. Saan nakalagay ang malaswang marka ng Diyos? Nasa episode 20. Bakit si Kristo ay hindi anak ng Diyos? Ay nasa episode 22. Ang listahan ng mga peking simbahan ay nasa episode 5. Ang mga mali, dagdag, kasinungalingan sa Biblia ay nasa episode 9. Ngayon, kung gusto niyo naman malaman paano nabuo ang Biblia, ito ay nasa episode 4. Saan galing ang original na Biblia at ang original na pagtuturo nito ay nasa episode 6, 7, and 8. Ano ang lumikha sa Diyos ay nasa episode 15. Ang mundo daw ay sentro ng universe ay nasa episode 17. Ang pagpunta sa langit, hagdanan lamang ang gagamitin ay nasa episode 21. Ang dakilang apostasya ay nasa episode 23. Mitraismo versus Katolismo ay nasa episode 25. Ang kalupitan ng simbahang Katoliko ay nasa episode 24. Doon po naman sa aking mga tagapakinig na nag-subscribe, nag-like o nag-share ng mga videos ko, maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko kakaunti lang mga artista sa ating bansa. Subalit dahil sa inyo, pwede tayo maging daan na magbigay ng balanseng edukasyon sa ating mga mamamayan, magpalawak ng tamang kaalaman at maging boses ng ating adhikain para mapaunlad ang ating bansa. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong Ateista ng Pilipinas. Mabuhay po lahat kayo, kabayan.